Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction, action horror film na tinatawag na Primitive War. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si John D. Absen, Refi Desen, Gilchrist Calonia, May Fugo, Jorens Mixblog, Dark Nero, Joan Mestiola, Albert Gaymang, Elma from Manila Bus Eco, Gabriel Orredo Yeng Repair Shop from Santo Tomas Batangas, Janet Perez from San Isidro Rizal, Jessica Dumagay from Gugu Into Bulacan, Ka-Operator Channel from Japan, Lea Lande Alacapa from Iloilo San Enrique, Rihaniza Tubigan Kabasalan from Mindanao, Renz Ivan Alvarez from San Pablo Laguna, Venus Abaygar from Amulong Cagayan, at Welmer Pacaldo from Cebu City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong 1968, sa panahon ng digmaang Vietnam, dalawang Amerikanong sundalo ang natrap sa gitna ng gubat habang may bagyo. Gumamit ang leader ng radyo para humingi ng tulong at ipinaliwanag na nawala na ang natitirang bahagi ng kanilang grupo. Bigla, sumigaw ang isa pang sundalo habang nawawala sa gitna ng mga puno at agad na nagputok ang leader, pero wala siyang tinamaan. Natakot, nagsimulang tumakbo sa gubat habang napapansin niyang may gumagalaw sa mga palumpong. Sa sandaling iyon, isang dinosaur ang biglang tumalon at pinatay siya. Kinabukasan, sa isang kampo ng mga Amerikano, sinubukan ng isang babaeng Vietnamese na sabihin sa mga sundalo na isang balahibong demonyo ang kumuha sa kanyang asawa, pero hindi sila naniwala. Nahuli ang isang truck na may misteryosong mga container at sa mabilisang scan, natuklasan ang delikadong antas ng radyasyon. Habang ilang bomba ang sumabog malapit, tumawag ang isang sundalo kay Colonel Jericho para ipaalam ang tungkol sa truck at sa grupong nawala kagabi. Nagdesisyon si Jericho na kailangan niyang ipadala ang Vulture Squad sa isang rescue mission. Samantala, ang Vulture Squad ay palihim na pumapasok sa kampo ng kaaway. Sinurpresa nila ang dalawang gwardya mula sa likod para tahimik na patumbahin sila at pinaputukan ng mga sniper ang lalaki sa watchtower mula sa malayo. Ngayon, makakausad na sila para sorpresahin ang kampo. Binuksan ng grupo ang apoy habang gumagalaw sa site, pinapatay ang bawat kaaway na nang ahas lumapit. Sa tulong ng mga sniper na nagbibigay ng cover, mabilis nilang nalinis ang lugar. Pagkatapos, sinuri nila ang mga bihag at natagpuan ang tatlong kapwa Amerikano na patay na at dalawang buhay sa loob ng hola. Biglang may isang sundalong kaaway na lumabas sa tago para umatake, pero agad siyang pinatay ng isang sergeant gamit ang machete. Di nagtagal, dumating ang mga helicopter para sunduin sila, at ipinaalam sa Vulture Squad na napili na sila para sa isa pang misyon. Sandali lang, ibinaba ang Vulture Squad sa isang kampo kung saan may hawak na tigre ang mga Amerikano sa loob ng hola. Ipinaliwanag ni Jericho ang tungkol sa nawawalang grupo at ang mga bulong-bulungan ng kakaibang nangyayari sa lambak. Gusto niyang magsagawa sila ng reconnaissance at hanapin ang nawawalang mga lalaki para makapagpadala ng helicopter sa extraction. Nang humingi ng karagdagang detalye ang grupo, sinabi na ito ay classified. Sa pribado, hiniling ni Jericho sa leader ng Vulture na si Baker na panatilihin ang kontrol sa kanyang mga tao. Kung maayos ang lahat, buburahin ni Jericho ang ilang lumang alegasyon sa profile ni Baker. Sa pangunahing tolda, sinubukang kausapin ni Kiss si Stoville tungkol sa PTSD niya. Paminsan-minsan ay masyado siyang malakas sa misyon, at isang araw, maaaring ito ang maging dahilan ng kanyang kamatayan. Pinapaniwala ni Kiss na kailangan niyang humingi ng tulong sa lalong madaling panahon. Sa gabi, lumipad ang Vulture Squad patungo sa kanilang susunod na misyon. Biglang nag-beep ang helicopter system at sinabi ng piloto na may problema sa mga armas, pero at least, tuloy pa rin ang kanilang paglipad. Ibinaba ang grupo malapit sa gubat at agad nilang napansin ang isang trail sa kagubatan. Nalito sila sa laki ng trail dahil mas malaki ito kaysa sa elepante. Habang nagsisimula silang maghanap, nakakita sila ng mga bakas ng paa ng ibon na masyadong malaki para sa anumang kilalang hayop. Malapit doon, natuklasan nila ang napakalaking balahibo na tila tugma sa laki ng mga bakas. Sa kalaunan, nakakita sila ng backpack na may mapa na may marka sa Research Station 4 at isang notebook na may nakasulat, "We are being hunted." Ang backpack ay natagpuan na napalibutan ng maraming shell casing at dalawang magkaibang uri ng bakas. Kaya, nagpasya silang sundan ang mga ito. Mas lumalim ang squad sa gubat habang napapansin nilang may gumagalaw sa mga palumpong na patuloy na gumagawa ng kakaibang tunog. Biglang may ham attack sa paa ni Baker at hinihila siya sa lupa. Agad na bumukas ng apoy si Baker at hindi tumigil hanggang sa bitawan siya ng misteryosong nilalang at tumakas. Nagmadaling lumapit ang ibang miyembro ng grupo para tingnan siya at gamutin ang kanyang mga sugat bago magpatuloy.
Samantala, may grupong sundalong Ruso na tinatawag na Dogs of War sa gubat rin, sinusubukang hanapin ang mga Amerikano. Inihulog nila si Conan bilang kanilang gabay. Nakakita sila ng ilang shell casing sa lupa at napansin nilang mainit pa ito, kaya't inutusan nila si Conan na sundan ang trail. Habang umuusad, nakakarinig sila ng kakaibang tunog at ang sundalo sa hulihan ng linya ay hindi napansin ang dinosaur sa mga palumpong. Bigla siyang kinakagat ng halimaw gamit ang malalaking panga nito. Nang makita ng iba ang bangkay na labas ang mga organo, inisip nilang ginawa ito ng mga Amerikano. Balik sa Vultures, nagpatuloy sila habang pinag-uusapan ang posibilidad na may mga halimaw sa gubat. Nang makakita sila ng malaking kuko sa lupa, napaisip sila kung dapat na lang bumalik at magpanggap na wala silang nakita. Ngunit napansin ni Baker ang bahagi ng uniforme ng sundalo at nagpasya silang magpatuloy. Sunod, pumasok sila sa isang yungib at nagulat nang makita ang mga bangkay ng nawawalang grupo. Mukhang pinunit sila ng isang napakalaking mananakop. May gumagalaw sa anino at may tunog habang umuusad ang squad. Biglang tumalon ang isang grupo ng feathered dinosaurs at nagtatakbo ang mga sundalo para magtago habang pinaputukan ang mga halimaw. Kumalat ang kaguluhan sa yungib habang tuloy-tuloy ang pagpapatama sa bawat dinosaur. Sa gitna ng gulo, pumasok sina Baker at Vern sa makitid na daanan, aksidenteng naihiwalay sa iba. Sinundan nila ang daanan hanggang sa makalabas sa yungib. Naririnig nila ang mga tunog na nagpapahiwatig ng mas maraming mapanganib na halimaw, kaya't nagsimulang umakyat sa mga baging para makatakas. May dinosaur na natuklasan sila at sinubukang sungkitin si Baker, agad siyang pumaputok at napatumba ang hayop. Ang putok ng baril ay nakakuha ng atensyon ng mas maraming dinosaur, pero hindi sila makalundag ng mataas. Kaya't patuloy na umaakyat sina Baker at Vern hanggang sa makarating sa itaas ng yungib. Samantala, nakalabas na rin ang iba pang vultures sa yungib. Naririnig nila ang mga tunog sa palumpong at inisip na tatakbo ang higit pang feathered dinosaurs, kaya handa na silang pumaputok. Ngunit natigilan sila nang makita ang isang higanteng halimaw na naglalakad. Matapos sundan ang trail ng ilang sandali, natagpuan nina Baker at Vern ang isang malawak na clearing at nagulat sa isang malaking dinosaur na natutulog sa lupa, na palilibutan ng mga kalansay ng kain nitong hayop. Biglang lumitaw ang tatlong sanggol mula sa likod ng kanilang natutulog na magulang at gumawa ng ingay sa mga tao, kaya nagising ang magulang. Nagsimulang tumakbo sina Baker at Vern ng mabilis, paminsan-minsan ay lumilingon upang barilin ang mukha ng halimaw. Medyo bumagal ito at nagawang magtago sa palumpong ang dalawa, ngunit natagpuan pa rin sila ng dinosaur. Kinabukasan, tumatawid sa ilog ang iba pang vultures at nagpahinga. Nag-aalala sila kina Baker at Vern, pero ayaw nilang bumalik sa yungib dahil delikado. Nang marinig ang mga tunog, napilitan silang muling umusad. Samantala, dumudulas sina Baker at Vern sa lambak habang hinahabol pa rin sila ng malaking dinosaur. Matapos maglakad, nang matagal, nagawa nilang magtago sa likod ng nahulog na puno at hinagis ni Baker ang isang granada sa halimaw para ma-distract ito. Pagkatapos, tuloy-tuloy ang takbo hanggang sa makarating sa gilid ng bangin. Tumalon sila sa tubig upang makatakas, at nahulog ang dinosaur kasabay nila. Sa ilog, kinailangan ni Baker na buhatin si Vern papunta sa pampang dahil wala itong malay, at lumangoy ang dinosaur palayo. Sa sandaling iyon, lumapit si Sofia sa kanila, tinulungan si Baker na ilipat at gisingin si Vern. Sinabi niya na malamang patay na ang kanilang mga kasama at inanyayahan silang pumunta sa kanyang lab. Habang umuusad ang dalawang grupo sa gubat, patuloy nilang nakakasalubong ang iba't ibang uri ng dinosaur sa lahat ng kulay at laki. Palihim silang umiikot para iwasan ang mga ito. Bagamat sa huli, nagawa ng grupo ni Key na makasabay sa ilang malalaking herbivores. Dinala ni Sofia sina Baker at Vern sa Research Station 4 kung saan siya naninirahan ng higit sa isang taon. Dati may team siyang mga scientist pero siya na lamang ang nakaligtas. Pumasok sila sa isang silid at sinara ni Sofia ang pinto habang ipinaliwanag na ang gusali ay gawa sa steel-reinforced concrete, kaya napakaligtas nito. Pagkatapos, nag-inject si Sofia ng gamot sa kanyang braso at nagpanik ang mga sundalo, hinihingi ang paliwanag. Habang sinusubukan ni Vern ang radyo, ibinahagi ni Sofia na pinatay ni General Bordon ng Russia ang lahat ng nakakaalam tungkol sa lugar na ito. Simula noon, nag-survive siya ng mag-isa. Ayon sa kanya, bumubuo si Bordon ng isang collider. Nang makontak ni Vern ang kampo, kinuha ni Baker ang tawag at sinabi kay Jericho ang lahat ng sinabi ni Sofia.
Binanggit niya ang mga dinosaur at humingi ng rescue para sa natitirang bahagi ng kanyang team. Kung hindi makikipagtulungan si Jericho, isa sa publiko ni Baker ang lahat ng nakita niya. Ayaw man ni Jericho maniwala sa kwento ng dinosaur, pinapaisipan niya ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ang pangalang Bordon. Nang maalala niya ang malaking pangil na dinala ng tropa mula sa gubat, nagsimulang magbago ang kanyang isip. Umalis ang trio sa gusali, umaasang mahahanap at makakasama muli ang natitirang grupo. Samantala, tumatawid ang iba pang vultures sa isang bukas na field nang biglang may pumatakbo at binaril sila. Bumagsak si Kiss dahil sa tama sa paa. Lumalabas na natagpuan na sila ng Dogs of War, kaya kailangan ng lumaban ng vultures. Naririnig ni na Sofia at ng mga kasama ang putok ng baril at sinusundan nila ito. Nananatiling nakatago ang dalawang grupo habang tuloy-tuloy ang palitan ng putok nang walang nakukuhang tagumpay. Biglang naantala ang labanan nang lumipad ang ilang higanteng dinosaur sa ibabaw nila. Nagsimula ang mga sundalo na barilin ang mga halimaw habang nagtatakbuhan upang makahanap ng takbuhan. Isa sa mga halimaw ay lumapag sa harap ng isang sundalong Ruso at tinusok siya gamit ang tuka. Inilalantad ang kanyang mga organo. Pagkatapos, nagtipon-tipon ang mga dinosaur sa paligid niya para maghapunan. Ginamit ng iba pang sundalo ang pagkakataong iyon para makatakas. Pinasan ng vulture si Kiss papasok sa gubat habang ang dalawang natitirang sundalong Ruso ay nagbabaril para hadlangan ang mga halimaw bago sila muling makasama si Conan. Nang malayo na sila, huminto muna ang vultures para gamutin ang sugat ni Kiss. Sa sandaling iyon, natagpuan sila ng grupo ni Baker, at nag-iingat ang vultures kay Sofia dahil Ruso rin siya. Biglang tumalon ang maliliit na dinosaur mula sa mga palumpong at nagsimulang magpaligoy-ligoy sa kanila, pati na umaakyat sa mga puno para lumapit. Agad na binuksan ng mga sundalo ang apoy, pinapatay ang bawat halimaw, ngunit mas dama-dami pa rin. Napigilan nila ito ng ilang sandali, ngunit nakalusot ang isa at ninakaw si Kiss. Matapos madrag ng ilang sandali, nahulog si Kiss malapit sa isang puno at napalilibutan ng mga dinosaur. Binangga niya sila gamit ang isang sanga para ilayo, ngunit may isang halimaw na tumalon mula sa itaas. Napilitan si Kiss na itulak ito at tumayo, determinado na lumaban. Ngunit nagdesisyon ang mga dinosaur na tumakbo na lang. Akala ni Kiss tapos na ang laban, bigla siyang tinamba ng malaking predator na nakakatakot sa iba. Patuloy nitong tinatapakan at hinahampas si Kiss, na nagdulot ng mas maraming sugat. Sa sandaling iyon, narinig ni Kiss na papalapit na ang kanyang mga kaibigan, kaya kinuha niya ang kanyang kutsilyo at tinusok ang dinosaur sa leeg. Narinig ang pag-iyak ng mga hayop, kaya nagmadaling bamukan ng apoy ang vultures. Natakot ang nilalang at tumakas, at agad na lumapit ang grupo kay Kiss para gamutin ang bagong sugat niya. Inisip ni Sofia na iwan siya, pero tumanggi si Baker. Sa gabi, dumating ang grupo sa gusali ni Sofia at inilapag si Kiss sa mesa para mabigyan ng injection laban sa sakit. Napansin ni Baker na palihim na lumabas si Sofia at sinundan siya, natuklasan na nag-inject siya ng gamot sa sarili dahil adik siya. Sinabi ni Sofia na aksidente ang mga dinosaur na pwedeng naiwasan. Ang asawa niya ay nuclear research scientist at siya ay paleontologist. Pinadala sila ng hukbong Ruso sa gitna ng gubat para sa mapanganib na pananaliksik sa collider na dapat lumikha ng wormhole para sakupin ang USA. Ngunit dahil sa kapabayaan at shortcut, nag-malfunction ang collider at nagbukas ng portal sa nakaraan, kaya nakarating sa kasalukuyan ang mga dinosaur. Pagkatapos, napatay ang buong research team maliban kay Sofia, na wala sa gusali nang dumating ang mga sundalong Ruso. Iniwan ni Bordon ang lab na ito at ngayon ay nagtatayo ng isa pang collider sa bundok. Mamayang gabi, nakakita ang mga sundalo ng dinosaur malapit sa gusali at nagdesisyon na huwag muna barilin para hindi mabisto ang kanilang lokasyon. Ngunit nakita ng dinosaur ang bintana, kaya napilitan silang barilin sa ulo nito. Dahil sa kabuluhan, dumating ang atensyon ng mas maraming nilalang, kaya nagmadali ang vultures sa mga bintana at tuloy-tuloy na nagbabaril ng ilang minuto hanggang sa mawala ang mga halimaw. Nang may kumalampag sa pinto, binaril din nila ito, pero bumalik ang dinosaur sa bintana. Lahat ng sundalo ay nag-concentrate sa pag-atake dito, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang pangalawang nilalang na pumasok sa pinto. Nagtulungan ang vultures na itulak ang likod ng halimaw at ikinandado ang pinto. Pagkatapos, umaakyat ang isa pang dinosaur sa glass roof at binasag ito gamit ang ulo. Binabaril din nila ito, pero hindi nila kainang habulin lahat ng dinosaur ng sabay-sabay. Sinabi ni Sofia ang tungkol sa backdoor papunta sa docks, pero alam ni Kiss na hindi siya makakaligtas, kaya pinapauwi niya ang grupo nang wala siya. Nagbahagi si Stovall ng huling sigarilyo kay Kiss bago tumakbo kasama ang iba. Nang makapasok na sa loob ng gusali ang mga dinosaur, pinaganya ni Kiss ang dalawang granada. Sa docks,
Pinanood ng iba ang pagsabog at nagluksa sa kanilang kaibigan bago sumakay sa bangka. Kinabukasan, patuloy na umaakyat ang bangka sa ilog. Sinabi ni Baker sa grupo tungkol sa isa pang collider at nagkasundo silang sirain ito. Gusto sana ni Sofia na magbigay ng babala, pero nawalan siya ng malay dahil sa withdrawal. Nang magising, ipinaliwanag niya na hindi pwedeng bombahin ang collider dahil mapipinsala ang mundo. Kailangan nilang i-pull ang plug. Pinagmasdan ng mga sundalo ang mga dinosaur sa lugar, at sinubukan ni Sofia na kunin ang isa pang injection. Sinubukan siyang pigilan ng mga lalaki, at nahulog ang syringe, pero nahuli ito ng dinosaur mula sa tubig. Sinaway ni Baker si Sofia at binigyan siya ng sigarilyo para makayanan ang sitwasyon. Pinanood ni Stovall ang aquatic creature na pumunta sa pampang at kumain ng mas maliliit na dinosaur, pero hindi siya pinayagang barilin. Napag-isipan ni Stovall na wakasan na ang sarili, pero hinarang siya ni Baker at pinaalala na kailangan pa siya. Pagkalipas ng ilang oras sa paglalayag, nakarating ang grupo sa isang maulap na lugar. Paglapag nila, nakita nila ang maraming bangkay ng tao sa lupa. Dahan-dahan silang gumalaw sa gubat, pero nakaharang pa rin ang fog, kaya madaling masunggaban ng isang pack ng maliliit na dinosaur. Nagkaroon ng kaguluhan habang sinubukan ng mga sundalo na ipagtanggol ang sarili gamit ang baril, kutsilyo, at kamao. Nakita ni Stovall ang lahat ng kanyang kaibigan na nasasaktan, nawalan siya ng kontrol at sumigaw habang pinaputok ang lahat ng halimaw. Pagkatapos, tumakbo siya ng maaga upang sundan sila. Huminto siya sa ilog at tuloy-tuloy na bumabaril sa mga papalapit na halimaw. Sa huli, isa na lang ang bala niya, at napatawa siya nang marinig ang boses ni Key sa isip niya. Ginamit ni Stovall ang huling bala para wakasan ang sarili, at nagtipon-tipon ang mga dinosaur sa paligid ng kanyang katawan para kainin siya. Nang gabing iyon, nakarating na sa Russian base ang grupo at tumawag si Baker kay Jericho para ibahagi ang lokasyon. Sinabi ni Jericho na ito ay isang national security site, kaya bawal sirain o lumapit. Nagkunwaring may static sa radyo si Baker at naintindihan niya na may pahintulot siyang kumilos, kaya humingi siya ng rescue choppers bago isara ang linya. Nagkasundo ang Vulture sa isang plano at agad kumilos. Palihim nilang nilibot ang mga pader at tahimik na pinatay lahat ng gwardya, pinuputol ang ulo kung kinakailangan. Habang karamihan sa Vultures ay patuloy na pumapatay sa mga Ruso, palihim na lumapit sina Sofia at Baker sa pangunahing lugar. Natuklasan nila na bumalik ang natitirang dogs, at galit si Condan kay Bordon dahil pinayagan niyang sakupin ng mga dinosaur ang kanyang bansa. Hindi rin masaya ang dogs sa ginawa ni Bordon at muntik ng bamukan ng apoy, pero dinala sila ng ibang sundalo. Habang nagsisimula ng maglagay ng mga explosive sa paligid ng kampo ang Vultures, pinabagsak ni na Sofia at Baker ang dalawang gwardya para palayain ang dogs, na nakarinig ng plano at pumayag na tumulong. Samantala, may ilang sundalong Ruso ang nakakita ng baby dinosaur at agad pinaputok. Pinagalitan sila ni Bor Eden, at agad nilang natutunan kung bakit. Sumigaw ang mga magulang ng baby nang makita ang bangkay, at nagtatakbuhan sila patungo sa base, sinisira ang lahat sa kanilang daraanan at pinapatay ang mga sundalo na hindi makabaril sa kanila. Kinain nila ang ilang lalaki habang pinapalo ang paligid gamit ang buntot at tinatapakan ang mga sasakyan gamit ang malalaking paa. Nang maglaon, sumuko ang mga sundalo at tumakbo. Patuloy na hinuhuli ng mga dinosaur ang mga sundalo sa kanilang malalaking panga at itinatapon ang mga bangkay sa isa't isa na parang laro. Nagtago si Bor Eden sa isang gusali, at sinubukang sundan siya ng grupo ni Baker, pero palaging nakaharang ang mga halimaw. Nagtago sila at naghihintay ng pagkakataon para pumasok. Sa gitna ng gulo, nakilala ni Condan si Vulture Miller bilang isa sa mga pumatay sa kanyang pamilya. Sumugod siya at nagkaroon ng matinding laban, ngunit napilitan silang magtago sa ilalim ng truck nang masyadong malapit ang dinosaur. Habang sinisira ng halimaw ang mga tangke, nakipaglaban si Miller kay Conan sa ilalim ng truck hanggang sa may tulak siya palabas. Sinubukan niyang tumakbo, pero sumugod muli si Conan para saksakin siya. Humingi ng tawad si Miller at nagsisi sa kanyang ginawa noong digmaan, bago niya pinaganya ang mga bomba. Ang malawak na pagsabog ay pumatay kay Miller at Conan at natakot ang mga dinosaur. Sa loob ng gusali, narating ng grupo ni Baker ang isang lab at pinatay ang isang scientist na sumubok pigilan sila. Nang makita ito, nanatili ang ibang scientist sa malayo habang sinimulan ni Sofia ang pag-deactivate ng collider. Nakarating din ang ibang Vultures, pero naantala ang reunion nang lumabas si Bor Eden at naglabas ng baril. Pinaputok siya agad ni Baker, at sinampal siya ni Sofia, tumangging pumatay dahil gusto niyang maging mas mataas ang moral. Pagkatapos, pinuputol ni Sofia ang isang cable at nawalan ng kuryente ang gusali. Umiyak muli ang emergency generator at napansin nilang wala na si Bordon. Biglang dumami
dumami ang mga dinosaur sa base upang kumain ng mga bangkay. Pinahinto nito ang exit tunnel, kaya naghagis ang vultures ng dalawang smoke grenade upang pabagalin sila at nagbukas ng apoy. Sa kasamaang palad, sobrang dami ng halimaw at sa huli, pumasok ang mga ito sa lab at sinisira ang lahat ng nahahawakan. Isa sa dogs ay natamba at namatay agad. Sinubukang gamitin ni Bor Eden ang control panel pero agad siyang kinain. Naglagay ng explosive ang iba at tumakas. Upang hindi sundan ng mga dinosaur, nahuli nila ang isa sa vultures at gusto ng kanyang mga kasama na iligtas siya, pero huli na. Kinain ng mga halimaw ang lalaki at napilitan ang iba na tumakbo. Nakakita sila ng hagdan, kaya pinona ni Baker ang lahat habang siya ay nanatili upang magbigay ng cover. Tumakbo siya habang hinahabol siya ng mga halimaw at patuloy na naghahadjust ng grenade sa likuran. Hindi sapat ito upang pigilan sila, at tumalon ang mga halimaw kay Baker para patayin siya. Nakikita ng natitirang grupo ang mga dinosaur na paparating matapos patayin si Baker, pero sa kabutihang palad, tumakbo sila ng mabilis at nakalabas sa labas. Naghihintay na si Jericho kasama ang mga helicopter at buong team, kaya nang makita ang mga halimaw, sabay-sabay silang bumukas ng apoy. Nagbigay ng cover mula sa langit ang choppers, pinapatay ang mga lumilipad na halimaw na sumali sa laban. Maraming sundalo ang namatay sa labanan, pero nakaligtas ang grupo ng sapat upang makabili ng oras. Nang pabagsakin ng vultures ang base gamit ang mga explosives, tumakbo ang lahat papunta sa helicopters para makaligtas. Sa flight, sinaway ni Jericho ang grupo dahil sinira nila ang machine imbes na kunin para sa USA. Pinaalala ni Sofia na huli na ang lahat. Ang pagsira sa collider ay nagdulot na ng paglitaw ng mga dinosaur sa labas ng gubat na maaaring magdulot ng mapanganib na epekto sa mundo sa hinaharap. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.